report. Sino yung may makakating kamay na nakialam dyan sa vice cam report? Bawal po iyan. Yan po'y paglabag sa ating revised penal code. Ang tawag po dyan ay falsification of legislative document. Ito ang wow trending. Merong Makati ang kamay na naglagay ng amount sa mga blankong vice cam report. Ito ang sinabi ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang live sa kanyang YouTube. Iniimbestigahan na ngayon kung sino-sino ang naglagay ng halaga para makumpleto ang vice cam report sa budget sa taong 2025 na pinirmahan pa mismo ng mga mambabatas, Senado at Kongreso. Pero duda ang iilan sa mga bumabatikos sa vice cam report na ito na may sabwatan na nangyayari sa Kongres, Senado at saka sa Pangulo ng Pilipinas. Dahil ayon pa kay Attorney Vic Rodriguez na walang gustong magsalita, nagkabuhol-buhol na anya at kanya-kanyang takipa na mga mambabatas na pumirma sa vice cam report sa budget ng taong 2025. Isa nga ang bagong appointed as acting chairperson of the House Committee on Appropriation na si Congressman Stella Quimbo ang tumakbo pa mismo dahil ayaw magpa-interview sa media. Ang kaduda-duda pa sa vice cam report na ito, matapos pumutok ang issue ay biglang hindi na ma-access ang DBM website ng gobyerno na kung saan ay pwede mong i-download ang kopya ng GAA ang pinirmahan ni Presidente Bongbong Marcos. Dahil pagdating sa GAA, ang mga blanko na makikita sa vice cam report ay meron ng amount na nakalagay. Sample na lang dito sa vice cam report na ito na wala pang nakalagay pero pagdating sa GAA ay meron na. Naku po. Kataka-taka din na merong mga media na pumunta pa mismo sa House of Representatives para humingi sana ng kopya ng vice cam report sa budget ng taong 2025. Abay hindi sila binigyan. Ang sagot ay magpapaalam daw muna sila sa tanggapan ng speaker. Naku po. Komento pa nga ng mga netizen na dito sa bansang Hapon, ang mga opisyal dito ng gobyerno ay magpapakamatay sa kahihiyan pag nagkamali sila sa kanilang tungkulin. Grabe ang pagbaboy ng Kongreso at Senado at ni BBM sa mamamayang Pilipino. May iilan lang na matino sa Congress at Senate. Alisin na po natin sila sa susunod na eleksyon. Papamura ka na lang talaga sa kalokohan ng mga walang konsyensyang politiko na ito. Kawawang Pilipinas talaga. Kakahiya ang Pilipinas, pati ang amo ko na high-ranking official ng Singapore na buwisit na sa nangyayari sa Pilipinas. How come daw na nagkablanko-blanko ang BICAM report sa national budget ng Pinas? It is taxpayers' money. Why your government do that to you? No ang mananagot ang panawagan para pananagutan at katarungan sa BICAM national scandal? Hindi kami ang mananagot dyan. Sa mga salitang ito, tila isang malinaw na pagtatangka ang ginawa upang alisin ang pananagutan mula sa isang kritikal na isyu na nagdudulot sa pagkaligalig ng sambayanang Pilipino. Mainit at lalong nagiging mainit ang nagaganap na cover-up ng Malacanang, ng Kongreso dito sa una nilang binansagang fake news at ngayon kanya-kanya na po sila tila naglalaglagan. May bagong pahayag ang Malacanang na kung meron daw pong mananagot, hindi sila yun. Ang layo na po doon sa una nilang bumubulusok na pahayag na fake news daw po yung aming ipinakita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mga blankong bicameral conference committee report na siyang naging pundasyon at basihan ng General Appropriations Bill at siyang pinirmahan kahit ito'y unconstitutional ng Pangulo ng Pilipinas at ngayon nga po ay mainit na pinag-uusapan. Kagaya po nung nabanggit ko ng mga ilang araw na simula pa po nung Sabado, nung inilahad po at nagbigay ng kanyang expose si Congressman Sid Ungab at ipinakita din ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong unconstitutional bicameral conference committee report na panay po blanco. Ang nakakatakot dito daang bilyong piso ng halaga ng taxpayers money. Pera po nyo yun daang libong piso. Daang bilyong piso. Sorry, aking pagtatama. Daang bilyong piso ng pera po ninyo
ay sadyang iniwang blanko. Nagkakabuhol-buhol na po ang pagsisinungaling ng mga mambabatas. May mga ayaw magpa-interview, may mga ayaw magbigay ng kanilang katugunan, at punahin po natin yung pumalit sa dating chairman ng House Appropriations Committee. Yung dyan po sa Marikina, yung ating mga kababayan dyan sa Marikina, si Congresswoman Stella Kimbo, siya po ngayon ang kinatawan o chairperson ng Committee on Appropriation. Siya rin po ay nakapirma doon sa mga blankong dokumento ng Bicameral Conference Committee. Nagdipa na po ito, viral po ito sa social media, yung report din po muli ng UNTV na kung saan hinihingan siya ng pahayag at ayaw po niyang magbigay ng pahayag at dali-daling umalis, meron daw po siyang rush. Nasaan na ngayon ang angas nung chairman ng House Committee on Appropriation? Nasaan na ang angas ni Congresswoman Kimbo? Yung angas na ipinakita mo nung sinisira mo ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan na ang tapang mo? Nasaan na yung giliw mo, yung kisig mo? Pag nagfa-fashion show ka dyan sa Kongreso, tangan-tangan ang iyong milyong-milyong pisong halaga ng mga bag, ng mga relo. Nasaan ang tapang mo? Bakit hindi ka ngayon humarap at magpaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan ninyo dinadala ang daan-daang bilyong pisong pera ng mamamayang Pilipino? Yan ang sagutin mo at wag mo kaming bigyan lamang ng salitang merong kang rush. Meron pa bang hindi rush dito sa ginawa ninyong pangbubudol sa mamamayang Pilipino? Atin po silang panagutin, atin silang singilin ng malinaw at katanggap-tanggap na paliwanag. Hanggang ngayon po, mag-iilang araw na mula nung expose ni Pangulong Duterte, wala pa rin po silang katanggap-tanggap at credible na paliwanag kung bakit may blanco yung Bicameral Conference Committee final ratified and signed report na siyang naging basihan, pundasyon at backbone ng General Appropriations Bill na siyang kanilang ibinigay sa Malacanang, sinumite at ipinapirma sa Pangulo ng Republika. Kaya ngayon ay tinatawag na natin itong General Appropriations Act o isa na siyang batas na unconstitutional. Bati po muna tayo kay Delia Arabit, Invalid Budget 2025, kay Dan J. Dero. Hugas kamay na sila, sir. Hugas kamay na po. Tama po yan. Kanya-kanya na silang laglagan. Inaabsuelto na nila dahan-dahan ang kanilang mga sarili. Kay Annalyn Basilio Abella, pwede ba yan sila makasuhan at makulong, attorney? Grabe ginawa nila, garapalan sa pera ng bayan. Maaari pong may managot dyan, maaari pong may makulong at meron talagang dapat makulong. Kinakailangan lang ho natin malaman, ma-establish, ma-imbestigahan. Sino ang nakialam? Sino? Yung merong makating kamay na nakialam at naglagay ng mga halaga diyan sa mga blankong patlang na nakapaloob sa Bicameral Conference Committee final report. Sino yung may makakating kamay na nakialam diyan sa BICAM report? Bawal po iyan. Yan po'y paglabag sa ating revised penal code. Ang tawag po dyan ay falsification of legislative document. It is a crime against public interest, and what they did is unconstitutional, illegal, immoral, unlawful. Ang ginawa po nila ay isang criminal act. Pag-usapan po natin, meron pong mga media outlets na nag-request kahapon pa sa Kongreso sa mababang kapulungan ng kopya ng tinatawag nating enrolled bill. Dapat po yan, kung walang anomalous dyan sa enrolled bill, walang problemang magbigay agad. Subalit, wala pong nakakapagbigay mula dyan sa mababang kapulungan sa ating mga kapatid sa malayang pagpapahayag sa mga media ng kopya ng enrolled bill.
Ayaw po nilang magbigay. Yung isa po dyan ay yung pahayagang saksi ngayon, yung tabloid na saksi ngayon. Sumulat daw po sila kahapon pa sa House of Representatives at pinareceive yan, official, documented po yan. Ang sagot daw po sa kanila nung doon sa receiving section ng record section po ng House of Representatives, magpapaalam muna sa tanggapan ng speaker. Sino po ba yung speaker? Di si Martin Romualdez, magpapaalam daw po muna kung pwedeng magbigay ng kopya. Yan po ay isang anomalous process din. Public document yan eh. Bakit kinakailangan magpaalam at humingi ng clearance kay Martin Romualdez? Hindi naman niya perang pribado yan. Pera po ng taong bayan yan. At yan ay public document. Kitang-kita dito na patuloy na nagkakaroon ng cover-up. Tinangka po ng Malacanang magpalusot. Ang problema, maliho kasi yung pasok ng Malacanang. Agad-agad nagsabi na fake news. Agad-agad nagsabing malicious. Agad-agad nagsabing kriminal. Ito ngayon ang tugon namin sa inyo. Nakita nyo na siguro by now yung sinasabi naming kopya na blankong vice cam committee report, yung pirmado ng mga mambabata, Senado at mababang kapulungan. Pirmado nila yan, blanko-blanko. At hindi po pwedeng baliwalain ito mga kababayan. Sapagkat 13 pages yung naipon po ni Congressman Sid Ungab. Tama po yan, si Congressman Sid Ungab po ang maisog na naglabas ng kopya ng Vice Cam report. Ito po ay kasama namin si Pangulong Duterte na maisog ding nagpahayag na ito ay bawal, ito'y illegal, ito'y unlawful, ito'y criminal, ito ay unconstitutional. Hindi po yung nagpapanggap na miyembro ng Makabayan Bloc na makabayan daw siya. Hindi po siya, yan din dapat singilin ninyo. Bakit hindi siya nagsasalita nung hindi inilabas pa ni Pangulong Duterte? At sinasabi niya, siya mismo hindi raw niya nabasa. Ulitin ko sa iyo, iho ha, wala kang puso para sa bayan. Wala kang puso para sa Pilipino. Huwag kang magpanggap. Hindi ka makabayan. At bakit hindi mo ginagawa ang iyong trabaho bilang mambabatas? Hindi ba't marapat lamang lahat ng panukalang batas na dumadaan sa inyo, partikular sa iyo, ang ingay-ingay mo doon sa panawagang impeach Sara. Ito ang panawagan mo dapat ngayon. Impeach Marcos, impeach Bongbong. Ito dapat ang dami nung sumisigaw ngayon ito. At yung mga magrarally dapat sa January 31 di umano nang isisigaw ay impeach Sara, nasaan na kayo ngayon? Bakit ang tatahimik ninyo? Kondinahin ninyo itong tahasan, lantaran at big time na pangbubudol sa ating mga Pilipino. 6.32 trillion pesos na halaga ang binubudol sa atin. Wala pa rin kayong posisyon? Impeach Sara pa rin ang issue ninyo? Ano po ang inyong paninindigan dito sa isyong ito na pambubudol, pagnanakaw at unconstitutional 2025 budget? Basahin po muna natin itong si tiramisu cake. Dapat masample yan, mga kawatan na yan, attorney. Dapat maaksyonan na yan bago malugmok ng tuluyan ang bansang Pilipinas. Susmiyo, di biro yung ginawa nila. Hindi po talaga biro. Seryosong kaso po ito. This is a falsification of legislative document. Criminal po ang ginawa nila. Kay Colonel Afa Luna, isog dapat from Baliwag. Salamat po. Kay Rose Dror, wag natin tantanan itong budget na to. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin sila napapanagod. Barkadahan Forever FM. Good day po, our dear Senator Attorney Vic from Land Down Under. Please save our Philippines nating mahal. Hindi ko po kaya mag-isa ito. Magtulong-tulong po tayo. Salbahin po natin ang ating bansa, ang ating mga kababayan, ang kaawa-awang kabataang Pilipino mula sa mga tulisan na nariyan po sa Kongreso at nariyan po sa gobyerno. Ilabas po nila ang kopya ng enrolled bill.
Dahil dito natin makikita yung pagkakaiba-iba ng figures. Meron pong nag-request at ito po'y nasa social media na rin. Banggitin ko lang po yung Philippine Star online. Ang sabi po nila, nag-request daw po sila ng BICAM report at sinabi po sa kanila, meron pa raw yata revisions or changes na maaaring gawin. Bawal po iyan. Another count, another round of falsification of legislative document. Hindi po pwedeng magkakaroon pa ng revision or changes diyan sa kopya ng BICAM report. Tapos na po iyan. Pirmado na po iyan. Batas na nga eh. Ito na nga yung inilalaban ng Malacanang na wala raw blanco sa GAA. Wala naman talaga nagsabing may blanco sa GAA. Ang ating hinahanap at pinapanagot, sino nagpuno ng mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report na aprobado, ratipikado at pirmado ng mga senador at ng mga mambabatas na bahagi ng BICAM Conference Committee. Kay Jeng Labado, God's will, manalo ka, attorney. Maraming salamat po. Bizong, hudas kamay sila. Tama po yun, naghuhudas kamay ang mga hudas. Ash Bunite, all along, totoo talaga ang sinasabi ni VP Inday. Tama po yung sabi ni Vice President Inday Sara. Hindi po talaga marunong maging Pangulo at hindi alam ang gagawin. At kay Nene Derla, good afternoon, Attorney Vic. We will support and vote for you. Ikaw ang dapat maging number 1 senador. Marami pong salamat. At yun nga ho, hindi maaring ipagbaliwala ang 13 pages na nakita at nadiskubre ni Congressman Sid Ungab na nagpapakitang merong 28 po yung ipinakita po namin sa inyo, hindi pa po kasi tapos yun. There are 28 line items doon sa Bicameral Conference Committee na blanco. 28 na blanco po doon sa Bicameral Conference Committee report. Yan po, pag total po nyo yan, daang-daang bilyong piso po ang hindi nila masagot. Humingi po ng kopya ang Philippine Star, base po sa kanilang online report, tinanggihan sila ng Kongreso o ng mababang kapulungan na mabigyan ng kopya ng enrolled bill. Humingi rin po ang saksi ngayon na pahayagan ng kopya sa Kongreso, sumulat sila, official, may tatak na na-receive. Tinanggihan din po sila at magpapaalam pa raw sa opisina ni Martin Romualdez kung pwedeng magbigay. Ito ay malakihan at tahasang cover-up sapagkat meron pong mananagot dito. Meron pong dapat makulong dito. Yung mga makakati ang kamay na pinakialaman ang pera ng taong bayan. Alam ho ninyo, pag natapos na po, napirmahan, naaprubahan, ratified and signed yung Bicameral Conference Committee report, there is nothing else to be done except itatransmit na yan para maging enrolled bill. At pag enrolled bill, yan na po yung tinatawag na General Appropriations Bill. Ang tanging natitirang activity o gagawin na lamang po ay ang pag-iimprenta nito. Bawal nang galawin kahit anong line item, bawal nang galawin kahit anong halaga ng kahit na sino man dahil tapos na po yung budget process. At kung sino man yung may makating kamay na nakialam dyan, guilty po iyon, mananagot sa kasong crime against public interest, specifically Article 170 of the Revised Penal Code, yung tinatawag po nating falsification of legislative document. Paano po nagkakaroon ng falsification of legislative document? Unang-una ho, dapat merong bill. Meron po itong tinatawag nating General Appropriations Bill. Pangalawa, merong nag-alter o nakialam. Merong nagbago ng mga line items, ng mga item for appropriation, pati yung halaga ng allocated budget o ng appropriated budget. Pangatlo, yung gumalaw, yung makakating kamay, pwede po siyang babae, pwede siyang lalaki, pwede po silang grupo, kaya po natin inaalam, ay mga walang authority na galawin
yung halagang yan. Wala na po, kahit kongresista ka pa, kahit senador ka pa, wala ka ng authority kasi tapos na ho. Pirmado na eh. Pirmado na. Hindi po draft yon kagaya ng unang palusot nung nagsabing draft yon. You do not sign a draft document. Draft nga eh. Pwede mo nga idiretso sa basurahan yan eh. Ito ay yung final kopya na ng Bicameral Conference Committee report. At pangapat na elemento dyan po sa falsification of legislative document, nagbago po yung kahulugan ng dokumento. Dito kitang-kita nagbago. Nagblanko po eh. Paano po nagbago? Mula sa malaking halagang daang bilyong piso, binabago po nila. Wala pong nakakaalam ngayon kung ano yung tunay na final na halaga. Kasi nga ho may nakialam. May makating kamay na nakialam. Yun po ang ating inaalam. Saan ba ito ginalaw? Tapos na ho sa bicameral conference eh. Ginalaw ba ito ng Senado? O ginalaw ito ng Kongreso, yung mababang kapulungan? O ginalaw ito sa Malacanang? Tatandaan ho ninyo, napakaraming larawang naglabasan, busy ang Executive Department, pinag-aaralan ang budget at hinahanap daw po nila yung mga necessary adjustment. That alone is an admission na nakikialam ang Executive Department sa bulilyasong panukalang batas for 2025 budget. Wala pong kapangyarihan ang Executive Department na kumpunuhin ang sablay, unconstitutional, illegal at immoral na panukalang budget. Ginalaw po nila yan. Tatandaan ninyo yung napakagaling na Presidential Communications Office. Pinakita ilang larawan yan. Busy ang Executive Department. Pinag-aaralan, rene-retoke, rene-remedyohan ng budget. Kaya itong pumutok na malaking balita, ito ba'y bahagi nung ginagawa ninyong pagre-remedyo? Ito ba yung ginagawa ninyong adjustment? Ito ba yung ginagawa ninyong pagre-retoke? Dapat sumagot din dito ang Presidential Communications Office. Mali yung payo mo, kaibigan. Hindi mo dapat pinabas yung larawang yan, lalong nabubuhol ang iyong principal. Kay Maria Gonzaga-78, may vote for you, Attorney Vic, watching here in Japan. Salamat. Kay Bantilan Leonilio, mabuhay ka, Senador Vic. Ikakampanya kita sa barangay namin. Maraming salamat. Kailangan ko yung tulong na yan. Kay Napoleon G. Torres Nap, may isang post SOCMED na sinasabi na wala daw magiging pananagutan si Bongbong Marcos kung idudulog daw ito sa Supreme Court. Ano po ba yan? Nakikipag-usap ka ba sa mga miyembro ng Korte Suprema at yung pinapangunahan? Paano ka nakasiguro na wala kayong pananagutan? Yan nga po ay falsification of legislative documents. Sagutin nyo muna. Ano yung ginagawa niyong pagkukumpuni, pagre-remedyo, pagre-rectify ng budget noong nakaraang Desyembre? Lumabas itong blankong Bicameral Conference Committee report. Yung report po ng Vicecam na panay blanco. 13 pages and 28 line items ang nakita ni Congressman Sid Ungab, panay blanco. Hindi lamang po 3, hindi lamang po 4. Yung una nang napabalita, sapagkat yun lamang po ang una naming ipinakita nung nakaraang Sabado nila Pangulong Duterte at Congressman Sid Ungab. Sapagkat medyo makapal po yung Bicameral Conference Committee report. I think more or less meron po siyang 222 pages. Sinisikap po naming ipunin lahat, but as of today, 13 pages po ang blanco dyan sa Vicecam report at 28 line items po ang blanco, ang allocation o appropriation. Ito rin ba ang i-final nila at naging enrolled bill, yung tinatawag nating GAB? Ulitin ko hindi natin pinag-uusapan dito yung GAA, yung General Appropriations Act. Ang hinahanap natin dito, paano nagkaroon ng laman yung mga blanco doon sa GAA. Bakit nagkaroon ng halaga pagdating sa GAA? Kaninong makating kamay ang nakialam dito? Sinong kumumpuni nito? Sinong nagretoke nito? Sinong nagremedyo nito? Wala ho kayong kapangyarihan. This is a clear case of altering a legislative document without authority. Sino ito? Babae ba siya? Ito po talagang hulaan natin. Babae ba siya, yung makating kamay? Lalaki ba siya? O grupo ho kayo? Kinakailangan alamin natin yan. Panagutin natin sila. Meron bang fourth chamber
Meron bang fourth house? At kung merong fourth chamber or fourth house, illegal po iyan, unconstitutional po yan, criminal po iyan. Okay, click stationable. I'm from Melbourne, Tornevik, and I just wanted to say you're the only one who blogs so sharply in layman's terms, making complex knowledge accessible to everyday people. Click stationable. Ito po ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo. Bukod do sa paghahatid ng tamang impormasyon, sinisikap ko po na maging na maintindihan ng ordinaryong Pilipino yung mga usaping panlipunan na mahalaga at dapat tayong lahat ay may pakialam, dapat lahat tayo ay may tinig at dapat tayo ay magpahatid kung ano po ang ating saloobin. Whether kayo po ay sang-ayon sa aking mga ginagawang pagpapaliwanag dito o hindi, welcome naman ho kayo. Pati po yung mga trolls, welcome ho kayo dahil kinakailangan nyo rin naman sigurong kumita at kinakailangan nyo mag-uwi ng makakain sa inyong hapagkainan. Maliman ang inyong pamamaraan, rinerespeto ko ang inyong opinion. Kay Zian Laude, si Kimbo po ba nag-answer sa blank? Iyon nga po ang ating katanungan. Babae ba siya? Lalaki ba siya? Grupo ba sila? Kay Kaduwe Vlog, Solid Vic Rodriguez for Senator from Bicol and Tondo. Brenda Kimpan, i-death penalty sa mga kawatan. Yan po ang aking isinusulong bilang senador ninyo. Ibalik natin ang death penalty sa kasong plunder. At because of this development, talagang sinasalaula po nila yung taunang budget. Winawalang hiya po nila ang talino at intelihensya ng sambayan ng Pilipino. Yinuyurakan po nila ang ating saligang batas. From 50 million pesos, sisikapin ko pong isabatas amyenda ng plunder law, ibaba po natin ang threshold. Hindi na po 5 million. From 50 million, ibaba na po natin ng 1 million pesos dahil talagang talamak na. Lantaran na, harapan na ang ginagawang pambubudol sa atin ngayon dito sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. So balik po tayo. Hangunin natin sila, magingay po kayo. Ilabas ang kopya ng enrolled bill. Sapagkat from BICAM, pag inaprubahan na po yan at aprobado po yan, ratifikado, pirmado ng parehong contingent, yung contingent po ng Senado at contingent po ng House of Representatives, pirmado po nila, hindi po draft yan, blanco. Ang daming blanco, 13 pages. 13 pahina po, nagpapakitang blanco sa 28, 28. Line items po ang blanco. Ang naipapakita pa lamang po natin ay 3 or 4 na blanco at ito po ay yung mga ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture. Kaya nga ho sabi ko, talagang hindi natin matutugunan ng food security dahil makikita mo, sa BICAM report pa lang, tinitira na yung budget ng mga ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture. Panay blanco. At sigurado po ako, nakakatiyak ako, wala pong otoridad yung makating kamay o mga kamay na nakialam dyan. Tapos na po yung BICAM report, blanco nga ang ginawa At yung palusot, singilin natin, ngayon nananahimik yung isang senador na sinabi niya, binasa niya at ipinagkatiwala na lamang niya sa kanyang mga staff na punan yung blanco. Magpalit ho kayo ng pwesto ng iyong staff. I-demote mo yung sarili mo at yung staff mo na nagbabantay ng Bicameral Conference Committee report na dapat trabaho mo, i-promote mo. Siya ang gawin mong senador at ikaw ang dapat staff niya. Para magsipag ka naman. Kaya ka na riyan, binabayaran ka, sumasahod ka mula sa kaban ng bayan, mula sa buwis na binabayad ng mamamayang Pilipino para gampanan mo ang trabaho mo. Hindi ka kasi pwedeng tugis ka lang ng tugis doon sa issue ng Pogo. Wala ho tayong pakialam diyan sa kaso ni Alice Guo. At tandaan ho nyo, yung mayor ng Bamban, lahat po yan siniyasat nila, pati nga yung birth certificate napakasela nila sa dokumento pati passport, pati sa kung saan nag-aral, anong eskwelahan ng elementarya, sinong kaklase mo, bakit itong budget hindi mo binasa? Akala ko ba ganyang kakasinop bilang mambabatas? Yan yung imaing pinoproject mo. Bakit dito sa 6.32 trillion budget,
tila nabulag ka. Naging pipi ka rin. At nagsisinungaling ka pa na wala kang nakita na blanco dyan sa Bicameral Conference Committee report. Talagang wala kang makikita kasi hindi pa tapos, pinirmahan mo na. Yun ang nagiging assumption ng sambayan ng Pilipino. At yung reporter ng UNTV, hindi rin natin siya pwedeng hindi babanggitin dahil itong reporter na ito, maisog ito eh. At sa pagiging maisog niya, wag kang masisiraan ng loob. Ginawa mo lang yung tama, ginawa mo lang yung trabaho mo. Si Asher, basahin ko lang para hindi ako magkamali yung pangalan nito. Si, hanapin ko lang, linista ko yung pangalan nito eh. Itong maisog na reporter po ng UNTV. Siya po kasi yung unang nag-report na kumuha siya ng kopya sa Kongreso. Sa Senado, sa Senado. At yung kopya po niya sa Senado ay parehas na parehas doon sa ipinakita namin ni Pangulong Duterte. At doon sa kopyang nakita niya, talagang blanco. Si Asher Cadapan Jr. Asher Cadapan Jr. ng UNTV, mabuhay ka. At kayo naman, UNTV, proteksyonan nyo itong si Asher Cadapan Jr. Panindigan ninyo yung kanyang tamang report sa ngalan ng pagiging miyembro ninyo ng media o Fourth Estate. Ano ba trabaho ng media? Ito ay upang labanan ang pagmamalabis ng mga nasa katungkulan, upang balansihin ninyo yung pagmamalabis ng mga nasa kapangyarihan. Yan ang dapat na ginagawa o papel na ginagampanan nung tinatawag nating miyembro ng Fourth Estate. Evergreen, Attorney Vic, my Senator, marami pong salamat. At kay si Boy Pirma, si Boy Pirma, kailangan natin harapin pati kung sino si yung Aling Pirma. Sigurado meron dyan at kailangan natin panagutin. Kay Andy Hetchanova, Attorney Vic, my idol, inuubos na po nila yung Kaba ng Bayan. Last year pa ho nila inuubos to at noong 2023 pa. Para kung mapatalsik man sila, may baon na sila kahit ilang dekada pa ang dumaan, hindi sila maghihirap. Hindi na po maghihirap yan sa dami ng nakuha nila. Kay Mayo Sunyo, baka kasabwat din ang, hindi po, wag po muna nating husgahan ang Korte Suprema. Hindi po kasi sila kasali sa budget process. Ito po yung trabaho ng Legislative at saka ng Executive Department. At kay Malaya Filipina, taglay mo, Attorney Vic, tunay na dapat maging senador sa ating bansa. Sa tulong po ninyo, mangyayari po lahat yan. Kay Gili Ramirez, Attorney Vic, wala ng pondo ang DSWD sa Baclaran, wala daw pera, galing kami doon. Talaga magkakaproblema po tayo dahil kinakalikot ng mga malilikot at makakating kamay na nandyan po ngayon sa pamahalaan itong ating taunang budget. Nakakabingi naman ang katahimikan ng Kongreso, lalong-lalo na itong napakaingay na si Stella Kimbo nung kanyang patuloy na pinalalawig ang political persecution laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan ngayon ang tapang mo? Nasaan ngayon ang angas mo? Ayaw mo magpa-interview dahil may rush ka. Anong akala mo sa sinisigaw ng sambayan ng Pilipino? Nang paliwanag ang hinihingi namin, hindi rush? Kailangan namin ng paliwanag. Ngayon mo ilabas yung tapang-tapangan mo. Magpaliwanag ka, nakapirma ka dyan eh. Sa Bicameral Conference Committee report eh. Hindi pa ba sapat yung nagfa-fashion show ka dyan sa House of Representatives? Tangan-tangan ang mga Hermes bag. 3 milyon, 2 milyon, 4 na milyon, 5 milyon ang isang bag na yun eh. Pera po yun ang sambayan ng Pilipino. Yung mga mamahalin mong relos, yung magagara mong damit, kayo sa Marikina, matauhan na kayo. Hindi natin pwedeng palagpasin ito. Pera po ng sambayan ng Pilipino ito. Anong sagot mo sa reporter? Rush? Wala na bang mas rush pa dito sa hinihinging paliwanag ng sambayan ng Pilipino? Hindi ba't ikaw ang chairman ngayon ng Committee on Appropriation at nalalaman mo na hindi ordinaryong posisyon ang tinanggap mo bukod pa sa iyong pagiging kongresista? Meron kang pananagutan. Yan ang hinihingi
ng hakbang ng maisog, yung transparency at accountability. Kami naniningil, sino yung makating kamay na nakialam dyan sa final ratified, approved, and signed bicameral conference committee report? Sino ang nakialam sa report ng BICAM? Ang trabaho po ng BICAM ay tapos na matapos nila itong